No? Good evening po. Ganda po ng inyong mga talakayan. Okay. At salamat sa Panginoon po, no? At tayo po'y muling nagkita-kita, no? Niloob ng Diyos na tayo po'y magpatuloy, mga kapatid, sa pag-aaral ng kanyang buhay at mabisang salita. Amen. Opo, mga kapatid, no? Kung ito po ating pong bio Zoom, no? Na isinasagawa po ng ating church, ay malinaw po na nakakaabot sa inyo. Malinaw po ba ang aking boses? Opo. Nakikita niyo po ba ako ng mukhaan? Praise the Lord. Okay, Opo. tayo po munang manalangin po, no? Magbukas tayo sa panalangin, dakilang Diyos. Kami po ay sama-samang dumudulob sa iyo sa panalangin. Nagpapakumbaba po kami sapagkat tinuruan mo kaming magpakumbaba. Ama, hinihiling po namin sa pamamagitan po ng iyong kaisa-isang bugtong na anak na si Jesucristo at sa patuloy po na pagkilos ng iyong Santong Espiritu. Dalangin po namin, Ama, na tulungan mo kami. Tulungan mo kami na maging malawak ang aming kaisipan sapagkat alam po namin na ang isip ang siya pong nagpapagalaw ng aming buong pagkatao. At hindi lamang sinasabi ng aming mga labi, kung hindi ang isip ang nagtuturo sa labi, sa dila, para makita ang aming mga ginagawa. Kaya po, Panginoon, ang ang pagtalakay po ng iyong mga salita, turuan mo ang aming mga isip, ang aming mga pananalita, at ang lahat ng aming mga ginagawa ay makapagbigay sa iyo ng kaluguran. At nakikita po namin kapag kapaulit-ulit naming binabasa at pinag-aaralan ang iyong banal na kasulatan, tunay na binabago nito ang aming isip, salita, at maging ang aming mga gawa. Kaya po, Panginoon, hinihiling po namin na ang patnubay po ang siyang gagabay sa amin. Walang iba kundi ang Santong Espiritu, ang iyong mga salita. Ituon mo, Panginoon, ang aming mga isipan sa iyong mga salita. Salamat po. Ipinagkakatiwala po namin sa iyo hanggang sa matapos po ang pag-aaral namin ng iyong banal na kasulatan. Sa iyo ang lahat ng kapurihan, kaluwalhatian at kadakilaan. Ito po ang aming nagkakaisang panalangin sa pangalan ng Ama, ng Anak, Espiritu Santo. Amen and Amen. Amen. Gandang gabi po sa inyong lahat, no? At kung Evening kayo po. po, magpapaalala po ako sa inyo na magmuli, mga kapatid, ha? Kasi hindi po tayo nagkapapakita sa mata, no? Wala tayo sa face-to-face, hindi katulad ng church. Kung kayo po may ginagawa, no? Sa inyong mga tahanan, set aside po muna natin, no? At tayo po mag-focus sa salita ng Diyos na ating po tinatalakay, no? Pangatlong buwan na po ito ang tinatalakay natin, no? At ito po ay magandang pag-usapan, no? Sapagkat ang Diyos po ay concerned. Ano man ang ating dinararanas, no? Sa ating mga buhay, ano man mga pagsubok, problema, pag-uusig, no? Bilang mga mananampalataya, no? Ito po'y inaalaw ng Diyos. Binibigyan ng kapahintulutan ng Diyos ang lahat ng pagsubok na dinaranas po ng mga Kristiyano. Saan man kayo naroroon, bahagi ng mundo, lahat po tayo ay dadaan dyan, mga kapatid.
Kaya't ang Diyos walang pagkukulang sa ating pamumuhay. Concern siya sa lahat ng ating mga gawain. Concern siya sa lahat ng ating pag-uugali. Concern siya sa lahat ng ating kinakain, binibihis, no? Concern siya sa lahat ng ating iniisip, laman ng ating puso, at mga sinasalita, mga kapatid. Kaya po walang pagkukulang ang ating amang nasa langit. Sa totoo lang po, kapag Amen. binabasa natin na ang Biblia. Amen po. Agree po ako dyan, no? Kaya po salamat do sa mga nag-testify, no? Ng kanilang mga patotoo, ano po? Tungkol sa ginagawa ng Diyos sa inyong buhay, mga kapatid. Purihin ang Diyos sa inyong buhay. Amen po ba, mga kapatid? Amen. Okay, tuloy-tuloy po tayo, no? Alam natin kung ano po ang angkop na asal ng mga mananampalataya sa panahong ito. At maging sa panahon po nila Pedro po, no? Sapagkat si Peter po ay lehitimong Hudyo. Nakasama niya ang Panginoong Hesukristo nung sila po'y magkakasama pa po nagmemenesteryo. Ikinakalat nila, no? Ikinakalat nila ang salita ng Diyos sapagkat sinabi ni Jesus, sumama kayo sa akin at baguhin natin ang mundo. Mga kapatid, mababasa niyo po yan sa Biblia. Samahan niyo ako, sabi ni Jesus, sa kanyang mga alagad, baguhin natin ang mundo. Okay. Okay, bago ko po simulan ito mga kapatid, no? Wala po sa inyong screen, no? Babasahin ko po yung binasa ng nag-opening po sa panalangin kanina na po sa aklat po ng Kolosas. At alam ko Wala po, po po siya. wala po kayong Biblia at may mga Biblia po kayo sa inyong tabi, sa inyong mga tahanan, English man o Tagalog, anumang interpretasyon po yan kung saan kayo maalwan ninyong mauunawaan ang hawak ninyong mga Biblia. Sa aklat po ng Kolosas, Kabanata 3 sa mga talatang sumusunod sa talatang 5 hanggang 25 po bago natin ipagpatuloy po yung naputol mga kapatid ha. Sabi niya po dito sa Colossians chapter 3 beginning verse 5 to 25, pakinggan lang po natin ha. Kaya't patayin na ninyo ang mga pagnanasang makamundo. Pakinggan po natin at suriin ano po ang salita ng Diyos. Sabi dito ni Apostol Pablo sa mga taga-Kolosas, dahil walang pagkakasundo po ang mga mananampalataya sa lugar na yon, no? Hindi sila nagkakaisa, talaga pong merong tensyon. Kumbaga sa kalagitnaan ng mga mananampalataya. Kaya't patayin na ninyo ang mga pagnanasang makamundo, ang pakikiapid, karumihan, mahalay, na simbolo ng damdamin, masamang pagnanasa, ang kasakiman ng isang uri ng pagsamba sa Diyos-Diyosan. Dahil sa mga ito, tatanggap ng parusa ng Diyos ang mga taong ayaw pasakop. Tingnan niyo po, binanggit po yan, no? Sa sulat po ni Peter, no? Ang pagpapasakop, no? Sa buhay ng mag-asawa, binanggit po yan, no? Magpasakop ang babae sa kanyang asawang lalaki. Okay, dahil sa mga ito, in verse 6, dahil sa mga ito, tatanggap ng parusa ng Diyos ang mga taong ayaw pasakop sa Kanya. Kayo man ay namuhay din ayon sa mga pagnanasang iyon nang kayo ay pinaghaharian pa ng mga ito. Ngunit ngayon, itakwil na ninyo ang lahat ng galit, puot, pansinin niyo po ito po'y nakatago mga kapatid sa puso ng isang tao. Hallelujah.
Ngunit ngayon itakwil na ninyo ang lahat ng galit, puot at sama ng loob. Iwasan na ninyo ang panlalait at malaswang pananalita. Huwag kayong magsisinungaling sa isa't isa, sapagkat hinubad na ninyo ang dati ninyong pagkatao. Pati ang mga gawa nito, isuot ninyo ang bagong pagkatao na patuloy na nababago at nagiging kalarawan ng Diyos. Mga kapatid, no, kung mapapansin niyo po, no, sa unang aklat pa po ng Biblia, no, sa Old Testament, ang Genesis po, no, sabi ng Panginoong Yahweh, lalangin natin ang tao sang-ayon sa ating wangis at kalarawan. Walang pinakamimithi po ang Diyos kung hindi baguhin ang isip, ang labi, at pamumuhay ng isang tao sa pamamagitan ng kanilang mga gawa, mga kapatid, sa isip, salita at sa gawa, upang maging kalarawan tayo. Binanggit po, upang maging kalarawan tayo ni Kristo. Kalarawan ng Diyos na lumikha sa inyo upang lalo ninyo siyang makilala. Talatang 11, kaya't sa kalagayang ito, wala ng pagkakaiba ang Grego at ang Hudyo, ang tuli at ang hindi tuli, ang dayuhan at ang hindi sibilisado, ang alipin at ang malaya. Ngunit si Kristo ang pinakamahalaga sa lahat. At siya ay nasa inyong lahat, mga mananampalataya. Amen po ba tayo doon? Mga kapatid, ang isipan ng Diyos ay nasa isipan ng mga mananampalataya. Okay, talatang 12, kaya nga dahil kayo'y hinirang ng Diyos, minamahal niya at pinili para sa Kanya, dapat kayong maging mahabagin, mabait, mapagpakumbaba, mahinahon at mapagtiis. Amen. Mapagtiis, mga kapatid. Anuman ang dinaranas natin, no, na iba't ibang pag-uusig, dapat magtiis tayong huwag magkasala. Pagtiisan po natin, ano, dahil si Kristo po'y nauna sa ating nagtiis. Kaya po hindi siya nabahiran ng anumang dungis. Hallelujah. Verse 13, magpasensya kayo sa isa't isa kung may hinanakit kayo. Kanino man, magpatawad kayo gaya ng pagpapatawad sa inyo ng Panginoon. Amen, mga kapatid. Hallelujah. Talatang 14, at higit sa lahat, taglayin ninyo ang pagmamahalan na siyang nagbubuklod o nagbibigkis sa iyo, mga kapatid. Pinibigkis tayo ng Diyos sa lahat sa ganap na pagkakaisa. Dinanggit po, no, ni Peter, pagkakaisa. Binibigkis tayo. Kay Pablo, pinibigkis din tayo. Ayaw niya po, nasabog-sabog tayo, iba't ibang ating pananaw, iba't iba ang katuruan. Dapat isa lang po ang nagtuturo sa atin, no? Ang salita ng Diyos, hindi ang salita ng tao. Amen. Talatang 15, paghariin ninyo sa inyong puso ang kapayapaang kaloob ni Kristo,
sapagkat iyan ang dahilan kung bakit kayo tinawag sa iisang katawan, ang Iglesia, Body of Christ, ang mga mananampalataya. Hallelujah. Amen. Magpasalamat kayong lagi. Ang salita ni Kristo ay hayaan ninyong lubusang manatili sa inyong puso. Turuan ninyo at palalahanan ang isa't isa na may buong karunungan. Buong puso kayong umawit na mga salmo, mga himno, at mga awiting espiritual ng may pasasalamat sa Diyos. At anuman ang inyong gagawin o sasabihin, gawin ninyong lahat sa pangalan ng Panginoong Hesus at sa pamamagitan niya'y magpasalamat kay sa Diyos Ama. Lahat ng ating mga iisipin, sasabihin at gagawin, maging kalguran sa Diyos, mga kapatid. Yan po ay iba't ibang tuntunin ng mga tumayo pong alagad ng ating Panginoong Hesus. In verse 18, mga babae, uulitin ko po, pasakop kayo sa inyong asawa sapagkat iyan ang naaangkop. Tingnan niyo po, kung nakakonect tayo po, hindi tayo lumilis, kung naaangkop po, no? Angkop na asal sa ating pong title, no? Sabi niya, mga babae, pasakop kayo sa inyong asawa sapagkat iyan ang naaangkop na mga pakikipag-isa natin sa Panginoon. Mga lalaki, talatang 19, makinig ang mga lalaki po at ang mga babae at ang mga anak na nandiyan po sa inyong tabi, sa inyo pong mga tahanan, mga kapatid. At kung sila po nasa kwarto, mga kapatid, magpapaalala po ako, tawagin niyo po sila. Huwag niyo pong sabog-sabog kayo na nasa inyong mga tahanan kapag sumasapit po ang pagtuturo ng salita ng Diyos sa inyong mga pamilya. Talatang 20, mga anak, sundin ninyong lagi ang inyong mga magulang. Amen po ba kayo dyan, mga anak? Sige po, sagot tayo, mga kapatid. Amen po. Amen, ha? Tawagin niyo po, huwag niyo pong hayaan nasa kwarto po sila at kayong dalawa na lang mag-asawa nandiyan po o iisa na lang tayo. Mga kapatid, tandaan niyo po, nakamasid ang mga mata ng Diyos sa atin. Wala pong nalilingid, ha? Mga kapatid, paalala po yan bilang kapatid ninyo nakakatanda sa inyo. Mga anak, sundin ninyong lagi ang inyong mga magulang sapagkat iyan ang nakalulugod sa Panginoon. Mga magulang, huwag ninyong pagagalitan ng labis ang inyong mga anak at baka masiraan sila ng loob. Mga alipin, makikita niyo po yan, mga katulong ninyo, mga trabador ninyo sa inyong mga negosyo, sa inyong mga tahanan. May instruction po, no? Para makita niyo po, hindi magkukulang ang Diyos sa atin. Mga alipin, sa lahat ng bagay, ay sundin ninyo ang inyong mga amo dito sa lupa, may nakakakita man o wala, maglingkod kayo hindi upang kalugdan lamang ng mga tao, kundi dahil sa kayo'y tapat at may takot sa Panginoon. Talatang 23, anuman ang inyong ginagawa, gawin ninyo ng buong puso na parang sa Panginoon kayo naglilingkod at hindi sa mga tao, sapagkat si Kristo ang Panginoong pinaglilingkuran ninyo at alalahanin ninyo. Pagkakalooban kayo ng Panginoon ng gantimpala
At tingnan niyo po, no? Kapag sinunod natin ang lahat ng tinuturo sa atin ng salita ng Diyos, ang magagandang ugali o asal, angkop para sa mga mananampalataya, pagpapalain po tayo, mga kapatid, ng ating Panginoon. Hallelujah. Ulitin ko lang po verse 24, sapagkat si Kristo ang Panginoong pinaglilingkuran ninyo at alalahanin ninyong pagkakalooban kayo ng Panginoon ng gantimpalang inilaan niya para sa inyo. Huling talata, ang mga gumagawa ng masama ay pagbabayarin sa kasamaang kanilang ginawa, sapagkat ang Diyos ay walang kinikilingan, mga kapatid. Talagang ang Diyos po, no? Tinitignan niya ang isip, pananalita, at ginagawa ng isang tao. Kaya po, mga kapatid, wala tayong maitatago sa Diyos. Pero bago niya pong husgahan ang isang tao, tutulungan muna tayo ng Diyos na baguhin ang ating pagkatao upang sa kanyang muling pagbabalik, masabi natin at mapatunayan na ang Diyos po ay hindi nagkulang. Binabago niya ang buhay ng mananampalataya at muli sa kanyang pagbabalik, mapatunayan natin na tayo'y handa, mga kapatid. Handa hindi lamang sa salita, maging sa ating pamumuhay sang-ayon sa kalooban ng Diyos. Amen. Okay, balikan po natin ang naputol po, no, mga kapatid. Gantimpalang binanggit ko po sa inyo in verse 24. Hindi pwedeng walang tatanggapin tayo kapag sinunod natin at naging detalyado po tayo sa lahat na ipinag-uutos ng Diyos sa ating buhay bilang mga mananampalataya. Gantimpala sa mabubuting mga gawa. Ulitin ko po ha, mga kapatid, huwag ninyong gantihan ng masama ang masama. Huwag ninyong sumpain ang sumusumpa sa inyo. Sa halip, pagpalain niyo sila dahil pinili kayo upang tumanggap ng pagpapala ng Diyos. Amen po, mga kapatid. Maliwanag po natin na nababasa ang salita ng Diyos sa wikang Tagalog. Pag gumawa ka ng masama, babalik sa iyo masama. Yan po, makikita niyo po yan, no? Sa naging ugali na po yan ng mga taong dati nating pagkatao. Ang luma nating pagkatao. Kapag sinaktan ka, sinampal ka, ano po, binato ka ng bato, ginagantihan lang po natin kung ano yung ginawa sa atin ng tao. Yan po yung lumang pagkatao natin. Pero sinabi po ng Diyos na huwag ninyong gantihan ng masama ang masama. Huwag ninyong sumpain ang sumusumpa sa inyo. Sa halip, tingnan niyo po, ang gusto po ng Diyos, laging reconciliation. Nagkakasundo ang tao. Para makikita niyo po, walang awayan. Walang batuhan ng maanghang na salita. Sabi niya, sa halip pagpalain ninyo sila dahil pinili kayo, mga kapatid. Pinili kayo upang sundin nyo ang sinasabi ng salita ng Diyos. Pinili kayo upang tumanggap ng pagpapala ng Diyos. Ang adapt nyo po sa inyong buhay, mga kapatid. Sa ating buhay, kasama po ako, no? Lahat tayo po, no? Lahat naman nanampalataya. Adapt natin sa ating buhay yung magagandang katuruan na itinuturo sa atin ng salita ng Diyos.
Dila nila'y pigilan sa pagsasabi ng kasamaan. Ang anumang panlililang at madayang pananalita, hindi makatotohanan po. Ang sinasabi niya, dapat laging totoo. Kapag mali, mananatiling mali. Kapag tama, mananatili pong tama yan, mga kapatid. Ang anumang panlililang at madayang pananalita sa kanyang mga labi, dila, labi, magkakonect po yan, ha, mga kapatid. Tingnan natin yung sinasabi po, ha. Hindi po yan magsasalita ng kusa kung hindi iniisip muna ng ating isip bago sinasalita. Dapat po dito pa lang sa isip, no po, sinusulsin na natin, no? Gumigiling na po yung isipan, tama ba tong aking sasabihin o mali? Pinag-iisipan na po kaya sinasabi po ng salita, pagbulay-bulayan natin. No po, kay James, no, kay Santiago, maging matalino at matalas kayo sa pakikinig ng salita ng Diyos. No po, tignan natin po, pagpulay-pulayan natin sa malalim na pananaw po, hayaan natin yung isip natin, no, lubos na siyang gumagana sa malalim na pananaw. Ang pag-aaral at pagpapasa po natin ng salita ng Diyos. Dila, labi, isa lang po yun, isang parte na magkadikit po yan, no? Sa ating pong bilang mga tao po, no? Ang masamay, anong gagawin natin pag masama? Oh, wag mo na ituloy, iwaksi mo na, iwasan na. At ang gawin ay ang tama. Kapag naisip natin tama ang aking sasabihin, sabihin mo, kapatid. At ang laging pagsikapan. Tignan niyo po, no? Ginamit pong word, pagsikapan. Kung hindi mo pa alam, pagsikapan mo pa. Mapaunlad mo pa yan sa iyong isip, sa pananalita, hanggang sa iyong mga gawa. Pagsikapan ay buhay na mapayapa. Mga kapatid, napakagandang pananaw. Angkop, pag-uugali. Asal na mga mananampalataya, nag-iisip muna ng malalim bago binibitiwan ang salita. Hallelujah. Ang mga mata ng Panginoon sa matuwid, nakatuon. Tingnan niyo po, ibinilang sabi po sa aklat po ng Hebreo, Kabanata 11, ibinilang na matuwid ang tao dahil sa kanilang pananampalataya. Kaya po tayo mga mananampalataya, no, ibinibilang ng Diyos, no, na mga matuwid na tao. Kung matuwid tayo at mananampalataya, mga kapatid, tingnan niyo po, saksi ang Diyos sa ating pamumuhay. Hindi hindi po ang pabor ng Diyos ay nasa mga matuwid na tao. Kaya po tingnan niyo po, ha, kung tayo po, no, sabi niya, a prayer of the righteous man, sabi ni James, avail at much. Nakakuha niyo po yung sinabi ni James. Ang kanilang panalangin ay kanyang pinakikinggan. Nakatuon po yung tenga ng Diyos sa mga taong matuwid. Ngunit ang masasama ay kanyang sinasalungat, sinasansala po ng Diyos. Sorry na lang po, ha, mga kapatid. Ito po yung katotohanan, eh. Ang pinapakinggan lang po ng Diyos na mga nananalangin sa Kanya ay yung mga taong namumuhay sa pananampalataya. Ibig sabihin, yung gumagalang sa Diyos na hindi nila nakikita at sumusunod sa Diyos. Mga taong matuwid. Yun po.
ang pinapakinggan ng Diyos sa kanilang mga panalangin. Pero ang masasama po, no, kanyang sinasalungat. At sino naman ang gagawa sa inyo ng masama? Sino po ang gagawa sa ating masama? Kung masigasig kayo sa paggawa ng mabuti. Siguro po pwedeng sabihin natin, ginagawan ako ng masama ng aking kapitbahay. Binabato ko ng binabato eh. Anong instruction ng Diyos? Huwag niyong gantihan, mga kapatid. Huwag niyong gantihan ang masama ng masama. Walang pagbabago po yan pag sinunod niyo po yun. Pag ginawang kayo ng masama, gaganti kayo ng masama. Huwag niyo pong sabihin na kayo po'y mananampalataya, mga kapatid. Maling-mali tayo niyan. Maling-mali ang nasasagap ninyong katuruan. No, mga kapatid. At sino naman ang gagawa sa inyo ng masama kung masigasig kayo sa paggawa ng mabuti? Wala po. Wala po. Walang gagawa po sa atin ng masama. Kung ang isinasabuhay natin, isinasaisip natin, at sinasabi ng ating mga labi at ginagawa natin ay puro magaganda at mabubuti, wala pong gagawa sa atin ng kasamaan, mga kapatid. Hallelujah. Amen po ba tayo doon, mga kapatid? At sakali mang usigin kayo dahil sa pagsunod sa kalooban ng Diyos, pinagpala kayo, mga kapatid. Bakit po? Sapagkat bago tayo usigin pa sa ating pagbabahagi ng salita ng Diyos, ano po? Sa mga taong wala pa po kay Kristo, inusig na po muna ang Panginoong Heso Kristo. Amen po ba tayo doon? No? Kaya hindi po lingid na sa atin yan. Sa atin tunay po na humahayo ha? At ipinamamalita ang magandang balita. Inusig na po muna, mga kapatid, kung pagpanahon natin ang pag-uusapan nung unang panahon, libong-libong taon ang lumipas, napakaraming taon na po. Inusig na po muna ang Panginoong Hesukristo, ang mga apostol, ang mga propeta sa panahon natin ngayon, hindi na po lingid yan. Kaya kailangan nakahanda ka. Nakahanda ang iyong isip, nakahanda ang iyong dila, ang iyong labi. Ano po, kung usigin ka, hindi ka handa. Kapatid, kung hindi ka handa, madidiskaril, madidipit ang purpose ng Diyos sa mga taong nagdadala ng magandang balita. Kung sila po'y mapapaaway, hindi po. Sabi po dito, tingnan niyo po. At sakali mang usigin kayo dahil sa pagsunod sa kalooban ng Diyos, pinagpala kayo. Huwag kayong matakot. Ang instruction po ng Diyos, dumating man sa punto tayo na kasahang ka ng baril. Kapatid, baka mataranta tayo niyan. Baka ang ano natin yan, ang iba ang maging reaksyon natin para makapag-ingat po tayo. Maging handa tayo sa lahat na mangyayari sa ating buhay. Huwag kayong matakot sa kanila at huwag kayong mabagabag. Huwag kayong titigil po pag maka-encounter po kayo ng matitinding pag-uusig ng mga tao po na sa inyong paligid, maaring sa inyong mga relatives. Totoo po yan, no? Kapitbahay, kumare, kumpare, mga lahat ng kilala at maging hindi ninyo kilala. Mga kapatid, napakapalad nyo kung kayo'y daraan po dyan, no? Sinabi po yan, no, sa aklat po ni Matthew.
Sa chapter 5, no, verse 10, mapalad ang mga taong inuusig dahil sa pagsunod sa kalooban ng Diyos. May gantimpala silang matatanggap. Amen. Sa aklat po ng mga awit, no, sinabi po dito, no, sa chapter 34, beginning verse 12, 13, sinong may gusto na mahabang buhay? Sinong may nais ng masaganang buhay? Dila mo'y pigilan sa paghabi ng kasamaan. Paano tayo makakapaganda? Mga kapatid, kung ang Diyos sa kanyang muling pagparito, anytime, anywhere, any place, walang nakakaalam po, no? Sa paghahanda natin sa buhay na ito. Hindi pwedeng basta na lang natin nun maririnig sa mga mangangaral na maging handa. Ano yun po? Ano yun? Anong paghahanda? Magbabantay ba ako? Magpupuyat po ba ako? Ganito po ba ang Hindi po, kailangan handa tayo, no? Spiritually speaking, malinis ang ating pagkatao. Sinusunod natin at ginagalang ang salita ng Diyos. Ipinapamuhay natin ang iba't ibang katuruan ng salita ng Diyos. Dila amoy pigilin sa paghabi ng kasamaan. Kaya po, no, ito pong mga alagad nito, no, ang ating Panginoong Kristo. Nung panahon nila talagang pumasagasig magturo. Okay, sabi sa aklat ni Santiago, okay, tayong lahat ay nagkakamali sa iba't ibang paraan. Okay, totoo po yan, no? Ako, nagkakamali. Lahat, maging si Pastor Dante, lahat tayong mananampalataya ay nagkakamali. Pero kung nais po natin na huwag magkamali, opo, tignan po natin yung ating isip. Ang sino mang hindi nagkakamali sa kanyang pananalita ay isang taong ganap. Tignan niyo po, no? Ganap na tao po yan. Ibig sabihin, matalinong tao. Okay? Marunong, sabi niya po diyan, ganap at marunong magpigil sa sarili. Self-control. Pag naisip natin, oh, mali. Apply natin yung self-control. Wag po tayong padaskul-daskul, mga kapatid, ha? Malalim na Tagalog, no? Wag tayong pabigla-bigla sa pagsasalita, no? Malamang madidiscourage po tayo, ha? Tandaan po natin yan, no? Self-control. Pagpipigil sa sarili ang i-apply natin. Kapag ka nilagyan ng renda ang bibig ng kabayo, sabi ni James, napapasunod ito. Pag binatak mo ang renda ng kabayo sa kanan, pupunta siya ng kanan. Pag hinatak mo ng kaliwa ang renda ng kabayo, pupunta siya ng kaliwa. At kapag ka hinatak mo pa ganon, siya po'y titigil. Ang dila po ng tao ay narerendahan, mga kapatid. At sino pong magrerenda dyan, mga kapatid? Ipinapaliwanag ko po sa inyo. Ang magrerenda po dyan, ikaw na may-ari ng iyong dila at bibig. Ikaw po ang magrerenda dyan, kapatid. Very practical po yan. Gayun din ang barko. Kahit na ito'y napakalaki at itinutulak na malalakas na hangin na ipababaling ito saan man na isin ng piloto. Piloto. Barko, piloto. Okay? Hindi naman pwedeng may piloto, no? Walang barko. Ano po? Na masasampahan. Ganun po ba yun? Mga seaman, ano po? Sa pamamagitan ng napakaliit na timon, no? Barko, piloto, timon. Tingnan niyo po, napakaliit ng timon. Lalo na po kung kayo po'y nakasakay ng mga luxury line, no? Sasakyan ng mga taong mayayaman na paikot-ikot lang sa mundo. Mga kapatid, kung ako po tatanungin nyo, hindi pa po ako nakasakay niyan.
Okay, sa totoo lang po, hindi pa ako nakasakay ng mga luxury line na tinatawag. Cruise line, ano po. Magaganda po, ano? Gayun din ang barko kahit na ito'y napakalaki ay at itinutulak na malalakas na hangin na ibabaling ito saan man naisin ng piloto sa pamamagitan ng napakaliit na timon. Pagbulay-bulayan po natin mga kapatid. Ganyan din ang dila ng tao, maliit na bahagi. O, parang ikinukumpara po ni James, no? Sa barko, napakalaki. Ganon din ang dila ng tao. Napakaliit na bahagi sa isang tao ng katawan. Ngunit, napakalaki na mga ipinagyayabang. Tingnan niyo po, dila po ang pinag-usapan, ha? Isipin na lamang ninyo kung paano napapalagablab ng isang maliit na apoy. Yan po yung dila, ano? Parang apoy po yan. Napapalagablab ng isang maliit na apoy ang isang malawak na kagubatan. Ikinukumpara po yan sa dila na parang apoy. Kapag ka walang renda po yan, walang pilotong tumatayo dyan, ano po, sa dilang iyan na pag-aari ng isang tao. Malawak po yan. Napapalagablab niya ang isang malawak na kagubatan dahil sa maliit na pananalita, dahil sa maliit na pagmamalaki, pagmamayabang, napapalagablab niya po yan. Dahil sa chismis, dito maliit, pagdating doon, palaki na ng palaki. Pagdating doon po sa susunod na mga subdivision, hanggang sa ibang bayan, naglalagablab po yung chismis na yan. Kaya mga kapatid, ipinangaral po yan. Huwag kayong magchismisan. Mga kapatid, nakakasira po yan ng buhay. Ang dila ay parang apoy, isang dagdig ng kasamaan, nagpaparumi sa ating buong pagkatao. Oy, tingnan niyo po, no? Ang dila po ay may lason. Isang virus po yan. Tuloy lang po tayo, no, mga kapatid, no? Ang apoy nito ay mula sa impyerno at sinusunog ang lahat sa buhay ng tao. Pagbulay-bulayan po natin, no, mga kapatid. Kaya po kailangan inuulit-ulit po natin, no, ang pag-aaral, pagbabasa, no, pag-aaral natin ng salita ng Diyos. Hayaan po natin na ito po'y gumiling, no, yung ating isipan hanggang sa matreasure po natin sa malalim na kaparaanan po. Lahat ng uri, tignan niyo po, no, makikita niyo po kung gaano makapangyarihan ng dila. Lahat ng uri ng ibon at hayop na lumalakad o gumagapang o nakatira sa tubig ay kanyang paamuin. Tingnan niyo po, ano? Yung dila po, yung labi ng tao. Napapaamo niya lahat ng uri ng mga hayop. Maimpluwensya po ang dila, mga kapatid. Impluwensya pong malaki yan. Kaya po, kapag ka hindi tama ang ating katuruan, mga kapatid, mali lahat yung mga nakikinig. Lahat ng uri, balikan ko lang po, no? Ang dila ay parang apoy, isang daigdig ng kasamaan nagpaparumi sa ating buong pagkatao. Ang liit po niyang dila. Pagmasdan niyo po yung dila niyo, mga kapatid. Tapos yung apektado yung buong pagkatao mo. Example po, habang ginagawan mo ng masama ang iyong kapwa, yung integridad nyo po, nawawala na sa inyong pagkatao.
pabawas na po ng pabawas hanggang sa mawala na po. Wala nang kwenta ang buhay ng isang habang gumagawa ng kasamaan. Pinarurumi niya ang buong pagkatao ng isang tao. Ang apoy nito ay mula sa impyerno at sinusunog ang lahat sa buhay ng tao. Isa lang po ang direksyon natin, ha. Makikita niyo po, no, kapag ka namuhay ang tao sa kasamaan, isa lang po ang kapupuntahan natin. Maimpluwensya po ang bira, kaya po ingatan natin, no? Sa pagtuturo po, samantalahin natin, ha? Mga kapatid, may nagtuturo sa atin ang banal na espiritu, walang iba kundi ang salita ng Diyos. Ang banal na espiritu po ang nagtuturo sa atin. Ngunit wala pang nakakapagpaamo sa dila. Ito ay kasamang hindi mapigil at puno ng kamandag na nakamamatay. Kamandag, poisonous pala ang dila, mga kapatid. May kamandag, no? May virus. Mga kapatid, no? Salamat po, no? Salamat po, no? Salamat po sa inyong matyagang pakikinig. Siguro po, no, dito na natin puputulin po ito, no? At maaari po, no, meron na tayong bas-bas kay Pastor Dante para sa Sunday po, no? Na sama-sama po tayo, no? Encourage po natin ang lahat ng mga mananampalataya upang tunay na hubugin tayo ng Diyos. Spiritually po, ha, mga kapatid. Tingnan po natin yung flow ng pagtuturong ito ng mga tumayo pong alagad noong unang panahon po ng ating Panginoong Hesukristo. Marami pong salamat at pagpalain po tayo ng ating Panginoong Yahweh. God bless po.